paano ka nag-take ng risk? Kasi I believe malaki ang sahod ng isang system developer. So bakit, paano ka umalis? Paano yung ginawa mong steps? Sige, so i-compare muna natin yung, yes, yung mataas ng sahod, pero employee ka versus employer ka. Kahit employer ka, maliit na sahod, diba? So ano ba yung comparison nilang dalawa? Mataas nga sahod mo, employee ka, pero may limit. Diba? May limit. And nakadepende pa sa boss mo kung gusto kang maging business partner or not based sa performance mo. So yun yung sa employee. So we respect that, we honor that kasi hindi naman kasi lahat gusto maging business owner, diba? Hindi naman lahat ng tao paglaki ko gusto kong maging business owner. Yung iba kasi we honor and respect them. Gusto nila na okay, ito lang yung gusto kong work habang buhay, dito lang ako. So we respect that. Ayun, comparison naman kung gusto mo talagang maging business owner. Sa business owner side kasi, kahit maliit lang yung kita mo, unlimited. So, bakit siya unlimited? Kaya mo mag-create ng wealth eh. Yeah. So, may tinuro din sa akin yung isang mentor ko, si Steve C. So, meron siyang senior sa Bible, yung Parable of the Tenets. As a human being kasi, na kinrate ni God, meron tayong power mag-duplicate or mag-create ng wealth. For example, 10 bags of gold. Tinanim natin sa lupa. After mga 10 years, 15 years, paghugot natin, 10 bags of gold na rin. So, yung isang, sabi kasi dun sa isang verse nun, yung isang slave nung master, ang ginawa niya is, hindi lang niya binahon sa lupa, kundi pinaikot niya. So, pagbalik ng master, yung 10 bags of gold na binigay sa kanya is ginawa pa niyang 20 bags of gold. Diba? So, anong ginawa ni master doon? So, nagalit siya dun sa nagtipid lang, yung binaw lang sa lupa. Sabi, you slave, you're a lazy slave, diba? Lazy daw. So, ang ginawa niya, binigay niya yung 10 bags of gold ng slave 2, binigay niya sa slave 1, and ginawa pa yung slave 1 na finance manager nung master. Kasi kaya niya mag-duplicate ng wealth eh, diba? So, yun yung kailangan nating ma-realize na binigyan tayo ni God, diba? Or ni Lord ng power para mag-duplicate ng pera. Bakit yung ibang tao is nandito lang nagsistick na okay na pala ako dito. And also, ang ganda ng story na yan na nasa Bible, no? Kasi I think tinuturo din dyan na lahat tayo ay may potential. But, kung sino yung masipag, yun lang yung nabibigyan ng chance. And yun nga, Sir Emma, no? Hindi naman lahat kayang mag-risk. And also, may mga baka sabihin ng iba, bakit ako mas mayaman pa ako dun sa mga negosyante, di ba? Sabi mga kanina. Meron naman talagang yung mayaman pa rin sa pagiging empleyado. Pero depende yan kung papaano mo dadalhin sa isang company yung skills na meron ka. Kasi if you're aiming to be an employee, someday, baka ang ini-aim mo is executive ka na ng company. Pero kung nag-aim ka lang ng hanggang rank and file ka, hindi ka talaga yayaman. Correct. Diba? Also, pag employee kasi, yes, mataas nga yung sahod mo, kahit million pa yan, pero may limit kasi. So, yun lang, nakadepende pa rin sa employer nila, diba? Kung ano ba yung limit na yun. Unless part ka ng Stratos, diba? Unless part. Or ng McJoy. Na darating ang time, may profit sharing. No? Kasi sa ginagawa kasi natin na we are, nakita natin na wala talagang yayaman sa pagiging empleyado. Pero, if our employee will partner with us, gagalingan nila, so yung sa 5C, sa personality development, before you earn big, you need to contribute first. Correct. And pag nakita ng mga bosses na nag-contribute ka, ang laki nung naging ambag mo for the growth of the company, do you think hindi ba sila natin kukuhanin as partner? Yes. Diba?